chocolate marbled banana bread. Wala kang oven at wala kang steamer pero meron kang rice cooker. Hello mga moms! Sa isang bowl maglagay ng half cup ng crema asada, 1/2 cup ng canola oil, 3/4 cup ng brown sugar and vanilla. Tapos haluin lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw yung sugar. Naglagay din ako dito ng salt at minix ko siya ulit. Haluin lang natin mabuti hanggang sa matunaw yung sugar at saka salt. Tapos nag-add ako dito ng 1 and 1/2 cup ng brown sugar, 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng baking powder, and yung cinnamon powder. Sift lang natin yung mga dry ingredients para walang buo-buo. And then, i-mix lang natin siyang mabuti at tandaan, wag natin siyang i-overmix. At dito nga is nagdurog na ako ng saging. So, 8 to 9 pieces ng maliliit na saging yung gamit ko, overripe. Nag-add ulit ako ng 1/2 cup ng brown sugar. Tapos, minix ko siyang mabuti. After nyan is nilagay ko na yung saging. Simutin natin kasi sayang naman. And haluin nating mabuti. Mas maraming saging, mas masarap yung banana bread talaga, promise. Pag ganyan, medyo dry yung mixture natin, pwede tayong mag-add ng 1 tablespoon ng crema asada and 1 tablespoon ng canola oil. Gumamit kayo ng canola oil para malambot pa din yung cake nyo kahit ilagay nyo siya sa ref. Sa recipe na ito, pwede kayong mag-add ng egg kung gusto nyo. Yung rice cooker na gagamitin nyo is pahiran nyo siya ng oil and lagyan nyo ng parchment paper para hindi naman siya dumikit. Then magkuha lang ng konting part para pang swirl natin sa ating banana cake. So yung tira is ilagay na natin lahat sa rice cooker. Sa sinet aside natin na banana mixture, maglagay lang ng 3 to 4 teaspoon ng cocoa powder and i-mix lang natin ng mabuti. After nyan, ipatong lang natin siya sa ibabaw. Ilagay lang natin siya sa ibabaw. Ayan, so simutin nyo. Tapos, mag-swirl-swirl lang kayo or depende na kung anong gusto nyong design. So, yung akin, ganyan lang yung ginawa ko. Bago ko sinalang yung cake, no, pinainit ko muna siya ng mga 15 minutes. Tsaka ko siya nilagay sa rice cooker. So, ito pala yung gamit ko, yung toha. Kasi yung toha is meron na siyang pang-bake. So, ayan. So, yung first timer is 45 minutes. After ng 45 minutes, tinutpick check ko siya. Tapos, hindi pa siya luto. So, nag-add ako ng another 45 minutes. At, ayan na nga. Luto na yung ating banana bread. So, tinutpick check ko siya and okay na. So, I regret no na naglagay pa ako ng chocolate chip. Pwedeng wala ng chocolate chip kasi meron naman yung chocolate swirl. Masarap na talaga, promise. After 1 hour and 30 minutes, luto na ating marbled banana bread. Sobrang ganda, sobrang bango. Hindi man lang siya nasunog. Ayan, tignan nyo. Sobrang lambot niyan, guys. And sobrang siksik niyan. Ilagay nyo man yan sa ref and kainin nyo agad. Sobrang lambot pa din ng cake niya. Yung paglagay ng chocolate chip sa ibabaw is optional lang. Pwedeng wala na kasi meron naman yung chocolate swirl. Masarap na. As in, lasa mo na yung chocolate. Nagbabalance siya sa tamis ng ating banana bread. At ayan lang. Bye!